Magandang araw po sa Panginoon. Magandang araw din po sa ating lahat. Ang ating pag-aralan ay makita po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 1 to verse 18. At basahin po natin yung verse 10 to 11 sa Magandang Balita Biblia. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. So tayo po sa mandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa araw nito na kami po ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. Dalayan ko po ang Panginoon, ang iyong abang lingkod na gagamitin. Pagpalain po ninyo, na patuloy na umaamin na walang magagawa, maliban po kayo sa kanyang buhay. Ganun din po ang tagapakinig na iyong mga salita, Panginoon, pagpalain po ninyo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa pamagat po natin, ang pag-aaralan po natin ay yung second coming po ng ating Panginoon. At yung ating topic is the preparation for His second coming. So, dito po sa verse 3 to 5, basahin po natin. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga uling araw, pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi palagahan ang katotohanan ng ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. So, sa verse 16, tingnan po natin. Sa lahat ng sulat niya ay tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala, may ilang bagay ng kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at manggugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga pinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod sa batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. So, dito po kasi ay sinasabi ng ating mga binasa sa talata ng ating teksto ay may mga tao na hindi naniwala sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. So, dahil dyan ay titingnan po natin na kung gaano po katotoo yung kanyang muling pagbabalik. So, una po ay how is it true? Paano po ito katotoo? Yung Diyos ay muling darating o muling babalik. So, it is written, una po ay it is written in the scripture. So, mapansin mo natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay ikinasiyahan ng Diyos at pakikipanabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, dito po ay ang salita ko ng Panginoon, itong Bible na to ay inspired, no? Inspired by the Holy Spirit. At ito po ay totoo. At ito ay lahat ng sinasabi ko dito ay pawang katotohanan. Okay? At ang mga tao na nagsulat nito ay sila yung mga kinasiyahan ng Diyos. So, tingnan din po natin sa John chapter 1 verse 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita at nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng kasangkatawan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi ng kailanman ng kadiliman. So maliwanag po, no, ang salita po ng Diyos ay noon pa ay bago nilikha sa liputan ay nandoon na, no, at ang salita ay Diyos, ang salita ay nagkatawang tao, no, at bago pa nilikha sa liputan nandoon na siya, kasama na siya.
So, maliwanag po mga kapatid na ang Biblia ay salita po ng Panginoon. Kaya kung ano man ang nakasulat po dito, ano man ang nakalagay dito ay mapanaligan po natin na ito ay totoo. Okay? Kaya pag ito ay totoo, ay ano man nakasabi dito, ay sampalatayanan natin na ito ay mangyayari, magaganap. Kaya nga tinatalakay po natin yung sikan kami ni Jesus Christ sapagkat may mga tao na hindi naniniwala sa sikan coming, no? Kaya sa Bible po tayo, no, na ito ay pinapatotoo, no, na ang Panginoon Diyos po natin ay babalik. Okay? So, not only that, it is written in the scripture, but pangalawa ay Jesus Christ himself, no, ay said it na sa Revelation chapter 22 verse 7. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat na ito. So, dito po sa verse 12 to 13, Revelation chapter 22, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang magagatimpala, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So, dito mga kapatid, napakaliwanag na mismo po ang Panginoon ay nagpahayag kay Juan na siya ay babalik. So, siya po ang nagsabi mismo na siya ay darating. So, maliwanag po yan sa atin sapagkat yan ay napakahalaga na dapat alam mo natin ang pagbabalik po ng ating Panginoon. At dahil dyan ay patuloy po tayo mag-aral ng sikan kami ni Jesus Christ. Dahil sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aral ng sikan kami, pag tinalakayo natin yung rapture, yung kanyang pag-put up sa atin, ay maraming mga talata na ating pong mababasa po doon sa Biblia, sa salita ng Diyos, yung kanyang muling pagbabalik. Okay? So, why is it important to prepare? So, bakit po napakalaga, no, na dapat po tayo ay maganda sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon? Mahalaga sapagkat tayo ay hindi biro maiwanan, no, sa mundong ito pagkat ang Diyos ay dumating. Okay? So, mahalaga na tayo ay nakahanda. Okay? Number 1, to protect ourselves. Okay? To protect ourselves. Sa verse 17, at ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod sa batas. Sa gayon, hindi kayo natitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Tingnan natin sa aklat po ng Judas o Jude sa chapter 1 verse 3 to 4. Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasan, tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangan isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang panampalataya, pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat lihim na nakakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa gandang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Bakit po proteksyonan po natin yung ating sarili sa paghahanda po natin sa pagbabalik po ng ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, napakalaga po na proteksyonan po natin yung ating sarili. Sapagkat sa mga panahon ito maliwanag, yung binasa ko natin sa aklat o yung Biblia, na marami mong kapapanggap, okay? Kaya mag-ingat po tayo sapagkat alam natin na tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng ating Diyos ng buhay. Alam natin na hindi po tayo mapapariwara pag tayo ay naka-prepare at tayo ay nag-iingat sa ating mga sarili. Sapagkat may mga pangyayari na may mga manampalataya na tama po yung simula. Ngunit kalaunan, malalaman mo na lang, wala na sa panampalataya. Okay? Minsan, magaling sa salita ng Panginoon, Biblia, pero malaman mo na lang naging palalo, nadisipo ng kaaway natin na si Diablo. Kaya mag-ingat po tayo, ingatan po natin ating sarili, at higit sa lahat, ayahan natin na tayo ay maging sensitibo sa banal na espiritu. At lagi po tayong manalangin.
At ayaw natin na higit sa lahat, isuot natin yung baluti ng pagkamatuwid, yung magpapakumbaba tayo. Lagi nating ingatan ang ating sarili, ang ating panampalataya sa ating Panginoon. Upang sa ganon ay tama ho ang ating paghahanda sa muling pagbabalik po ng ating Diyos. Pangalawa, to progress and build strong relationship with God. So, sa verse 18, sabi po dito sa ating teksto, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa kanyang pagkakilala sa kanya, ang kalulwatian ngayon at magpakailanman. Amen. So dito po ay kailangan po nating patuloy po tayong lumago sa Panginoon. Dito sa Pilipos chapter 4 verse 8 to 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, puri po ang ating Panginoon dito po sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 2. Yamang binuhay kayong muli sa kasama ni Kristo. Ituunin ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isasisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, kinakailangan ko natin na lumago sa ating panampalataya sa ating Panginoong Diyos. At upang sa ganon ay tayo ay makatayo, makalakad sa ating panampalataya. Dahil katulad ng isang sanggol, kung gaano siya lumalago sa pisikal, tayo mga manampalataya, lumago din po tayo sa ating panampalataya. Pang sa mga dumarating na mga tiisin, sa mga pagsubok, ay nakapanatili po tayong nakatayo. At manatili po natin na ipaglaban ng ating panampalataya sa lahat ng pagkakataon. Habang ho tayo naghahintay sa pagbalik po ng ating Panginoon. Hindi lamang po malaga na tayo ay nag-iingat sa ating sarili habang po tayo naghihintay sa Panginoon. Ngunit kinakailangan po nating na lumago, tumayo, lumakad sa panampalataya sa ating Diyos ng buhay. Pag sa ganoon, ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating relasyon ay patuloy po na lumapit po tayo sa Diyos, patuloy na maging mabuti po ang ating relasyon sa Kanya. Pangatlo po, panguli, to present our lives acceptable to God. So, very important to prepare in second coming of Jesus Christ, not only to protect ourselves, but to progress and build relationship with God, and not only to progress and build the relationship with God, but to present our life acceptable to God. So dito po makita natin sa Colossus chapter 3 verse 17, ating buksan muli yung Colossus chapter 3 verse 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa magitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos na Ama. Sa 1 Peter chapter 1 verse 14-15, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. So dito po mga kapatid, no, napakalaga na sa ating paglago sa ating panampalataya, paglago sa ating relasyon sa Diyos, at sa ating paglakad na ayon sa tuntunin ng Panginoon, ay nandoon po yung ating i-present po yung ating katawan, ang ating isip, ang ating puso, at ang ating kaluluwa. Acceptable to God. Upang sa ganon, ay malaman ho natin yung layunin ng Diyos, yung kalooban ng Diyos na sa pang-araw-araw ho nating ginagawa sa ating mga buhay. So, in preparation for His second coming, why it is a very important to prepare. Muli, number 1, to protect ourselves. Ingatan po natin ang ating mga sarili na hindi ho tayo maligaw ni numan. Ingatan po natin ang ating sarili na hindi ho tayo mapariwara. Magpakatibay po tayo sa lahat ng ating mga hinaharap na hamon sa ating buhay. Sa mga tao na ang layunin ay kukunin niya tayo, kukunin ang ating tamang panampalataya sa Diyos at tayo iligaw.
mag-ingat po tayo. Not only to protect ourselves, but also to progress and build relationship with God. So, hindi lamang natin dapat putisan na yung sarili, kundi kailangan natin lumago sa panampalataya. Upang sa ganun matuto tayo, ma-practice natin, masanay natin yung ating panampalataya sa Diyos. Upang sa mga pagsubok, anuman ang mga bagyong dumating sa buhay natin, ay unti-unti natin ito mapatagumpayan. Habang tayo naghahantay sa ating Panginoon Diyos, ay may enjoy natin yung ating paghahanda, may enjoy natin yung ating paghihintay sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Sapagkat alam na natin na babalik ang Diyos Kaya nga hinahanda natin yung sarili natin Kaya habang hinahanda natin yung ating sarili, mga kapatid, iingatan po natin yung ating sarili. At patuloy tayong manalangin sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpalalalahanan. And kailangan nating lumago sa ating panampalataya. At tayo ay patuloy na manalangin, mag-aral ng mga salita ng Diyos at makikinig ng salita ng Diyos. At patuloy na makikidalo sa mga pagtitipon upang tayo ay lumago sa panampalataya. So sa ngayon ay GCQ po tayo. Patuloy tayo nag-online service. Pero hindi po yan dahilan para tayo mangina. Hindi po yung dahilan para tayo ay mawala ng pag-asa. Kaya patuloy tayo na lumago at pakatibay sa panampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay habang naghahantay sa Kanyang muling pagbabalik. And last, not only to progress and build a strong relationship with God, but also to present our life acceptable to God. Ang tanong, accept ba tayo sa Panginoong Diyos? Katanggap-tanggap ba tayo sa Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik sa pag tayo ay dinatnan niya? Yun po yun Kaya kailangan kailangan acceptable tayo sa Panginoon sa lahat nating ginagawa sa ating mga buhay. Maliwanag ng Diyos ay babalik po upang kayo ay makakasama niya sa Kanyang walang hanggang kaharian. Mga kapatid, kung ikaw ay hindi mo alam kung makakasama ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, ito po yung great opportunity na malaman mo na ikaw ay makakasama. Wala ka ibang gagawin kundi lumapit sa Panginoon, magbalik loob. At mamaya sumunod ka sa isang maiksing panalangin na mula po sa puso at tanggapin po natin ng Panginoon. At kung ikaw man ay Christian na, believer na, pero nanghina ka, nawalan ka ng pag-asa, ito po yung pagkataon na muli kang magpalakas sa Diyos. Muli ka manubalik sa Kanya. Handa mo ang iyong sarili, then unti-unti mong sanahin na sumunod sa Diyos. At unti-unti mo rin sanahin ikaw ay lumago sa Diyos. At ito yung pagkakataon na present mo yung katawan mo sa Diyos as a living sacrifice to God. Pang sa ganoon mga kapatid, walang kaduda-duda. Pag ang Diyos ay bumalik, anong oras, anong araw, tiyak makakasama ka sa Kanyang walang hanggang kaharian. Purihin po ang ating Panginoon. At ikaw na nais mong tumanggap sa Panginoon, nais kong sumunod ka sa isang maikling panalangin na mula sa puso. Sabihin lang natin, Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita sapagkat natutunan ko po na ikaw ay muling babalik. Panginoon, alam ko na hindi pa po uli ang lahat. Nais ko pong talikuran ang aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako. Sa oras na ito, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Hiniling ko na pumasok kayo sa aking puso. Panginoon, maraming pong salamat. At kung sakali na kayo ay babalik, ako po ay nanampalataya na makakasama po ako sa iyong kaharian. Purihin po, Panginoon, ang pangalan ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw naman ay tumanggap na sa Panginoon, nanampalataya, subalit ikaw ay nanghihina o nawala ng pag-asa, ito yung pagkataong kapatid na nais kong lumapit po tayo sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, purihin po ang pangalan ninyo. Dalahin ko po ang aking mga kapatid na ito na nanghihina, nanglulupaypay. Minsan marahil pa yung lumalayo sa iyo. Lord, ayaw ninyo na abutin niyo po sila sa oras nito na siya yung lumalapit po sa iyo, nagpapakumbaba. Uliin po siya, Panginoon, yakapin. Uliin po siya, Panginoon Lord. Bigyan ng pag-asa at palakasin ang kanyang panampalataya. At muli siya, Panginoon, ay maglingkod sa inyo upang sa ganoon sa inyong muling pagbabalik. Madatnan mo muli, Panginoon, ang lingkod mong ito, ang anak mong ito, na masayang naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, amang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa mga salita po ninyo na amin natutunan.
pag-aralan ngayong araw na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang mga salitang ito ay maging silbi ng kalakasan ng bawat isa sa amin, maging silbi ng inspirasyon ng bawat isa sa amin, Lord, abang po kami naghahantay sa inyong muling pagbabalik. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan ninyo ang bawat isa, bawat lingkod ninyo, ang bawat nakikinig ng mga salita po ninyo, Lord. Sino man, Panginoon, na nakikinig na ito sa iyo, Panginoon, tugunin mo ang kanyang mga panalangin. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming bahal na bansang Pilipinas. Sa kalukuyan, Lord, yung pandemic, Panginoon, Lord, dumadalangin kami na walang humpay ang aming panalangin, O Diyos, na kayo pong patuloy na mag-ingat sa lahat, Panginoon, O Lord Jesus. At pagalingin po ninyo ang lahat ng may sakit, lahat ng mayroong virus ng COVID-19, Panginoon. Pagalingin po ninyo, abutin po ninyo, Lord, ng iyong magpapalang kamay. Pagpalain din po ninyo ang aming bansa, ang aming pamunuan, aming Pangulo, maging ang aming mga volunteer workers, mga frontliners, Panginoon, yung mga doktor, Panginoon, Lord, ang mga magagamot po namin, Lord, pagpalain po ninyo, ingatan po ninyo, Diyos, maging po mga pagtupad ng aming mga batas, Panginoon, Lord Jesus, bigyan po sila ng karunungan, kaalaman ng gagaling sa inyo, Lord, maging ang aming mga kapulisan, mga kasandaluhan, aming Ama, Lord, salamat po ng maraming sa inyo, Lord, sa aming bansa, patuloy namin nidalangin sa inyo, na Lord, pagpalain po ninyo, kahabagan po ninyo, aming Ama, salamat po, sa patuloy niyong tinutugon ang aming mga panalangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, puri po ang Panginoon at bago po ako magtuloy magtapos, magwakas, nais ko pong magbigay lang po ng mga ilang update sa amin ito ni Nanay sa New Zealand. At nais ko rin po iparating sa inyo yung aking mungkahi na sa lahat ng mga Call to Make Disciple Church ay kamusta na po kayo? Palain po kayo lahat ng Panginoon at ingat po kayo lagi. At kayo ay lagi namin ipananalangin ni Pastor Eber, Pastor Ana at ni Nanay. At ang din po inaparating sa inyo na panalangin po niyo yung bawat sa atin, yung ating ministry. At patuloy po tayong lumago sa panampalataya. Ang lahat-lahat ng mga miyembro po natin ay panalangin po ng bawat sa atin. At yun lamang po, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Sa sunod na linggo po ay kita-kita po ulit po tayo.